Perfect. Huwag mong hubarin iyan ha. Ang kwentas na iyan ay simbolo sa walang hanggang pagmamahal ko sa iyo, Ella, nakangiting wika ni Kenneth sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napahawak sa kwentas na nasa lig ko na. Iba yung tuwa ang nararamdaman ng puso ko dahil sa effort na ginawa niya. Ipinanganak akong mahirap pero hindi ako materialistic na tao. Ang ginagawa niya ngayon ay isang palatandaan kung gaano ako kahalaga sa kanya. Wala na sigurong dahilan pa para kwentyonin ko siya, diba? Sa kabila ng kalagayan niya ngayon, talagang nag-effort siya para pasayahin ako. Gumawa siya ng paraan para bigyan ako ng isang mamahaling regalo. Thank you, naluluha kong bigkas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mabilis akong tumayo at kaagad na yumakap sa kanya. Naramdaman ko ang pakagulat niya dahil sa ginawa ko pero wala na akong pakialam pa. Gusto kong iparamdam sa kanya ang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Hindi dahil sa regalo na natanggap ko mula sa kanya, kundi ang sensibilidad na ipinapakita niya sa akin ngayon. Ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin sa kabila ng malayong agwat ng aming pamumuhay. Mayaman siya at mahirap ako pero nagawa niya pa rin akong mahalin. Hindi siya nabigo na ipakita sa akin ang pagmamahal niya. Hindi din siya nahiyang aminin iyon sa kanyang mga pinsan. Baka nga alam na din ng iba pang Villarama clan pero hanggang ngayon wala akong narinig na kahit na anong pagtutol mula sa kanila. Lalo na sa kapatid niyang si Ma'am Jen, ni hindi man lang siya nagpakita ng negative na reaksyon nang sabihin ni Kenneth kanina sa kanila kung ano ang nararamdaman niya sa akin. For what? Teka, umiiyak ka ba? Natatawa niyang tanong sa akin. Mahigpit niya ding iniyapos ang kanyang dalawang braso sa aking baiwang kaya lalong hindi ko natuloy na pigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kasi ang dami mo nang ibinigay na regalo sa akin. Tapos wala man lang akong maibigay na kahit na anong regalo sa iyo, napapahikbi kong bigkas. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa at mabilis na kumala sa pagkakayakap sa akin. Iyan ba ang pinoproblema mo kaya ka umiiyak ngayon? Bakit ano ba ang balak mo sanang iregalo sa akin? Malambing niyang tanong. Lalo namang humigpit ang pagkakayapos ko sa kanya. Hindi na ako mahihiya pang iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Ang importante, magkasama kami ngayon. Hindi ko alam. Ano ba ang gusto mo? Basta, wag iyong mahal ha dahil hindi ko kayang ibigay sa iyo iyon, nahihiya kong sagot sa kanya. Ang lakas ng loob kong mag-offer ng regalo, kaya lang wala naman pala akong budget. Saka ano ba ang pwede kong iregalo sa isang taong lumaki sa yaman? Nasa kanya na ang lahat Kung sa mga damit, meron na siya at lahat ng mga iyon ay hindi biro ang mga presyo. Wala din talaga akong maisip kung ano ba talaga ang pwede kong ibigay sa kanya. Nakakahiya naman long puro tangap lang ako, tapos wala akong may offer sa kanya. Ano ang gusto ko? Well, ano nga ba ang pwede? Ano ba ang kaya mong ibigay sa akin? Nakangiti niyang bigkas at dahil nakaupo siya sa kanyang wheelchair at nakatayo ako naramdaman ko na isinubsob niya ang kanyang mukha sa tiyan ko. Para siyang isang paslit na naglalambing sa akin, kaya hindi ko natuloy maiwasan ang mapangiti. Pag-ipunan ko pa. Ano ba ang gusto mo? Nangingiti kong tanong sa kanya. Ilang saglit din siyang hindi nakaimik kaya matyaga akong naghintay. Hindi ko na din pinansin pa kung ano ang posisyon namin ngayon. Kiss, ayos na ako. Mga 5 minutes na kiss sa labi at quits na. Bawing-bawi ka na sa akin kapag gagawin mo iyon, pilyon niyang sagot. Wala tuloy sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap sa kanya at kaagad na umatras. Natawa naman siya sa nagiging reaksyon ko. Bakit? Ayaw mo? Hindi mo kaya? Kung yaw mo di huwag. Hindi mo kasi ako mahal kaya ganyan ka sa akin. Wika niya na maihalong panunumbat sa kanyang boses. Ha? Hindi naman sa ayaw ko. Nagulat lang kasi talaga ako Saka, ano ba iyong sinasabi mo na 5 minutes? Hindi ba masyadong matagal iyon? Nahihiya kong tanong sa kanya. Nakakaramdam na din ako ng pag-iinit ng aking pisngi. Unti namang sumilay ang pilyong iti sa labi niya habang titig na titig sa akin. Bakit ka namumula? Kiss lang naman, sweetheart. Saka much better na samahan mo na din ng pagbigkas ng salitang I love you para mas matuwa ako. Naglalambing na bigkas niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba habang sinisipat ko siya ng tingin. Gusto kong masiguro kung seryoso ba talaga siya sa request niya sa akin at nang mapansin ko na seryoso nga siya,
hindi ko mapigilang mapalunok ng sarili kong laway. Okay, pero pagkatapos nito bawal na ang sansing ha, sagot ko. Natawa naman ito at talagang iniusli niya pa ang nguso niya patungo sa akin. Kailangan ko na daw umpisahan kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Naupo pa ako ng kama para magpantay kami bago ko dahan-dahan na inilalapit ang mukha ko sa mukha niya. I love you, mahina kong sambit habang titig na din sa kanyang mga mata. Dahan-dahan na naglapat ang aming mga labi. 5 minutes daw kaya ibibigay ko ang nais niya. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Pagkatapos ng halik na pinagsaluhan namin ni Kenneth, lalo siyang naging malambing sa akin. Lahat ng sasabihin ko sinunsunod niya palagi na siyang labis kong ikinatuwa. Sana talaga tuloy-tuloy na. Sana talaga ganito palagi ang turingan naming dalawa. Ngayong nandito na ako sa ganitong sitwasyon, handa na akong sumugal sa pag-ibig. Nasunod din ang nais niya na dapat daw magkadikit kami sa kama habang natutulog, total mag-girlfriend at boyfriend naman daw kami. Hinayaan ko na lang dahil gusto ko din naman iyon eh. Ang sarap kaya sa pakiramdam na kayakap mo ang taong mahal mo. I love you sweetheart, mahinang bigkas niya sa akin kasabay ng mabilisang paghalik niya sa labi ko. Kilig to the bones naman ang nararamdaman ko habang nakatitig din sa kanyang mukha, wala kaming pakialam kahit na. Nagkakaamuyan na yata kami ng hininga. Ang importante magkayakap kami ngayon sa ibabaw ng kama. I love you to Odimi, sungit, nakangiti kong sagot kasabay ng pabirong pagpisil sa matangos niyang inong. Wala lang, nakakagigil kasi eh. Mas matangos pa yata ang ilong niya kumpara sa akin. At ang kutis, kumusta naman, mas makinis pa yata siya sa akin. Mr. Sungit, sure ka ba dyan sa tawag mong iyan sa akin? Parang ang sagwa eh, reklamo niya pa. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na mapabungis-ngis. Ang cute kasi talaga niyang lalo na ngayong naglalambing siya sa akin. Magpakabait ka na kasi palagi para hindi na kita tatawaging sungit, nakangiting sagot ko sa kanya. Lalo namang hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Para tuloy kaming bagong kasal ngayon na hindi halos mapaghihiwalay. Ano na lang kaya ang sipin nila Madam Arabella, kapag makita nila kami sa ganitong klaseng sitwasyon? Papagalitan kaya nila ako? Sure excited na akong gumaling sweetheart. Sana, soon para naman masamahan na kitang ipasyal sa iba't ibang lugar, sagot niya sa akin. Darating din tayo sa pagkakataon na iyan. Ang kailangan mong gawin, mag-concentrate ka palagi sa therapy mo at nandito lang ako na palaging nakaalalay sa iyo, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Thank you sweetheart. Alam mo bang hindi ko akalain na darating pa pala ako sa ganitong klaseng sitwasyon? Akala ko talaga wala na akong pag-asa eh. Akala ko talaga habang buhay na lang akong mabubuhay na mag-isa. Ang bait pa rin ang tadhana sa akin dahil nakilala kita at ibinigay kanya sa akin, nakangiti niyang bigkas. Lalo naman akong nakaramdam ng kilig. Kung maswerte siya sa akin, abat mas maswerte yata ako sa kanya. Sino ba naman ang nag-aakala na posible din pala akong mahalin ng isang Kenneth Villarama Santillan? Ang sarap niya kayang magmahal. Sa kabila ng sitwasyon niya ngayon, ramdam ko din talaga ang pag-aalaga niya sa akin. It's getting late na sweetheart. Matulog na tayo, nakangiti niyang bigkas at mabilis akong kinintalan ng halik sa aking noo. Hinaplos ko naman ang kanyang pisngi at masuyo siyang tinitigan sa kanyang mga mata. Ayaw ko nang magkunwari. Gusto ko ding ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Ngayong nagkakaintindihan na ang aming mga puso, wala nang dahilan pa para itago ko sa kanya ang nararamdaman ng puso ko. Wala nang dahilan pa para iwasan ko siya. Good night. I love you, nakangiti kong bigkas at kaagad kong ipinikit ang aking mga mata. Late na at kaming dalawa na lang yata ang gising sa bahay na ito. Kasi talaga kami naubusan ng topic eh. Ilang beses na kaming nagpalitan ng salitang I love you at hindi kami matapos. Good night. Sweet dreams sweetheart. Mahina niya ding bigkas kasabay ng lalong paghigpit ng pagkakayakap niya sa akin na para bang ayaw niya na akong pakawalan pa. Mabait naman siya at wala naman siyang ibang gustong gawin habang nakahiga kami sa kama. Kontento na siyang nakayakap siya sa akin at ganoon din ako hanggang sa naramdaman ko na nakatulog na pala siya. Hindi ko tuloy maiwasan ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi ko habang dahan-dahan kong muling idinilat ang aking mga mata sabay titig sa kanyang payapang mukha na nahihimbing sa pagtulog.
Walang duda, mahal ko na siya at sana kami talaga hanggang huli. Sana wala nang wakas ang kaligayahan na nararamdaman ng puso ko ngayon. Sana si Kenneth na ang lalaking para sa akin. Makakalakad man siya ulit or hindi, salagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. Punong-puno ng pagmamahal ang puso ko at hindi ko na namalayan pa ang paglipas ng araw. Nagising isang umaga si Kenneth na excited dahil ito ang unang araw ng kanyang therapy. Ready ka na ba? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Of course. Habang nasa session ako, huwag kang gumawa ng kahit na anong gawain ha. Huwag mo din akong panoorin dahil baka ma-conscious ako at hindi ako makapag-concentrate. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapasimangot. Bakit ba kasi ayaw mong panoorin kita? Baka kung ano na ang gawin nila sa iyo. Nag-aalala ako, nakasimangot kong sagot sa kanya. Mahina siyang natawa kasabay ng paghaplos ng isang palad niya sa pisngi ko. Para sa ating dalawa itong ginagawa ko, sweetheart. Desidido akong gumaling para sa iyo dahil marami akong pangarap sa ating dalawa at matutupad lamang iyon kapag tuluyan na akong makalad ulit. Don't worry, bigyan mo ako ng ilang months at magiging maayos din ang lahat, nakangiti niyang sagot sa akin. Unti namang gumuhit ang ngiti sa labi ko kasabay na mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Basta mangako ka sa akin, huwag mong masyadong puwersahin ang sarili mo. Nandito lang ako kahit na habang buhay kang nakaupo dyan sa wheelchair na iyan, mamahalin pa rin kita. Aalagaan pa rin kita, buong puso kong bigkas. Alam ko naman iyan, sweetheart. Pero hindi naman pwedeng palaging ikaw na lang ang mag-aalaga sa akin, di ba? Gusto ko din namang pagsilbihan kita eh. Gagawing prinsesa at paliligayahin, nakangiti niyang sambit sabay kindat. Lalo naman akong nakaramdam ng kilig. Umpisahan sa garden ang unang session ng therapy ni Kenneth, kaya inihatid ko lang siya doon at kaagad niya na din akong pinabalik ng kwarto. Ayaw na ayaw niya talagang papanoorin ko siya, kaya pinagbigyan ko na. Ayaw ko din kasing ako ang maging dahilan para delay ang therapy na gagawin sa kanya eh. Nagpasaya na lang akong ayusin ang mga damit na pinamili niya sa akin ilang araw na ang lumipas. Hindi ko kasi ito maayos-ayos dahil sa walang katapusan niyang paglalambing sa akin. Kapag nandito kami sa kwarto, wala siyang ibang gustong gawin kundi ang yakapin ako at iparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. Ewan, wala siyang kasawa-sawa. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ko dahil hindi naman kami pareho lumagpas sa boundary. Hanggang yakap at halik lang naman si Va. Kontento na siya sa ganoong setup. Hangat maaari din kasi gusto kong isave ang virginity ko hanggang sa araw ng aming kasal. Yes, iyon kasi ang gusto kong iregalo sa kanya sa unang gabi namin. Pinang, hahawakan ko ang pangako niya sa akin na kapag tuluyan na siyang gumaling, pakakasalan niya daw kaagad ako. Siyempre, sino ba naman ako para tumangi, di ba? Liyan kaya ang isa sa pangarap ko. Ang maglakad ng nakasuot na puting gown sa simbahan habang hinihintay ako ng aking groom sa harap ng altar. Abala ako sa kakatupi sa mga damit nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Puno ng pagtatakang naglakad ako papuntang pintuan at kaagad na binuksan. Nagulat na lang ako dahil si Madam Arabella ang aking nabungaran. Good morning, Madam, kimi kong bati sa kanya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba lalo na nang mapansin ko kung gaano siya kaseryoso ngaon. Good morning, seryosong sagot niya at kaagad na siyang pumasok sa loob ng kwarto. Lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ganito kaseryoso si Madam nitong mga nakaraang araw at buwan kapag nakakaharap ko siya, pero bakit parang iba yata ngayon? Alam niya na kaya kung ano man ang namamagitan sa pagitan naming dalawa ni Kenneth. Ano na lang kaya ang gagawin ko nito? Baka galit siya kaya napasugod siya dito sa loob ng kwarto. Pwede naman sana niya akong ipatawag kung may gusto siyang sabihin sa akin. Ella, I want an honest answer from you. May something ba na namamagitan sa inyong dalawa ng anak ko, seryoso at wala nang patumpik-tumpik niyang tanong na nagbigay sa akin ng takot? Sabi ko na nga ba eh. Ito talaga ang sadya niya sa akin. Parang hindi yata sa lahat ng oras, papabor sa akin ang tadhana. Dumanting na yata ang time na lubos kong kinatatakutan. Madam, sorry po pero maniwala man kayo or hindi ko po talaga sinasadya. Kinakabahan kong sagot. Parang gusto ko na din maiyak dahil sa matinding tensyon na nararamdaman ko. Tapos na yata ang maliligaya kong araw na kasama si Sir Kenneth.
Napansin kong titig na titig si Madam sa akin kaya kaagad akong napayuko. Hindi ko kasi talaga kayang salubungin ang mga titig niya. Nahihiya ako. Naging mabait siya sa akin bilang amo niya, kaya kalabisan naman siguro kung makikipag-relasyon ako sa anak niya. Kahit saang angulo tingnan, hindi kasi talaga kami bagay eh. Kayo na ba? Kasintahan ka na ba niya? May relasyon na ba kayong dalawa? Seryoso niyang tanong. Kahit na kinakabahan, dahan-dahan akong tumango. Wala akong planong magkaila at kung anuman ang maging hatol niya ngayon, tatanggapin ko ng buo sa kalooban ko. Opo, madam. Kakami na po. Sorry po. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko siyang patulan. Sorry po dahil hindi ko nagawang umiwas, kinakabahan kong sagot. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ko napansin ang unting pagguhit ng matamis ng ngiti sa labi ni madam. Naglakad siya palapit sa akin at hinawakan niya ako sa aking kamay. Well, congratulations. Kung nagkakaintindihan kayo ng anak ko, asahan mong nandito lang kami para suportahan kayong dalawa. Bilang ina ni Kenneth, wala akong ibang hangad kundi ang kanyang kaligayahan, kaya sana magmahalan kayong dalawa ng buong puso, nakangiti niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ang inaasahan ko kasi ay magagalit siya, pero bakit parang kabalikataran naman yata ang nakikita ko sa ekspresyon ng kanyang mukha ngayon? Bakit napaka-supportive niya naman yatang ina? Totoo nga yata ang naririnig kong chismis na hindi naman pala sila mga matapobreng tao. Hay, hindi po kayo galit. Ayos lang po sa inyo ang tungkol sa relasyon namin ni Kenneth, hindi ako makapaniwalang tanong sa kanya. Bakit naman ako magagalit? Dalaga ka, binata ang anak namin at normal lang kung magkagustuhan kayo. Matagal ko nang alam na may gusto sa iyo ang anak ko at wala kaming nakikitang problema doon. Ilang buwan pa lang kitang nakakasama pero alam kong mabuti kang bata, Ella, at walang dahilan para hindi kita i-welcome sa pamilya namin, nakangiti niyang bigkas. Hindi ko na napigilan ang luha sa aking mga mata. True love exists at kung ikaw ang babaeng para kay Kenneth, buong puso ka naming tatanggapin sa pamilya namin, nakangiti niyang sagot. Hindi ko natuloy na paigilan pa ang sarili ko na mapaiyak. Huwag mong lokohin ang anak ko ha. Ingatan mo ang puso niya dahil alam namin kung gaano kakahalaga sa kanya. Nakangiting wika niya sa akin. Kaagad naman akong tumango. Sobrang saya ko ngayon lalo na at alam kong hindi naman pala sila hadlang sa relasyon namin ni Kenneth. Pangako po hangat kailangan niya ako, mananatili ako sa tabi niya at handa akong pagsilbihan siya sa abot ng aking makakaya, naiiyak kong sagot sa kanya. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. Aasahan ko iyan, Ella, at maraming salamat. Nang dahil sa iyo, naging pursigido ang anak namin para muling makalakad. Habang buhay ko itong ipagpasalamat sa iyo at kahit na ano ang mangyari, nandito lang kami para suportahan ang pag-ibigan niyong dalawa. Nakangiti niyang wika sa akin. Pigil ko ang sarili ko na yakapin siya dahil sa tuwa. Hindi sapat ang salitang pasasalamat para mailarawan ang saya na nararamdaman ng puso ko. Mabilis na lumipas ang mahigit 3 buwan. Lalong naging makulay ang pagsasama naming dalawa ni Kenneth. Lalo siyang naging open sa lahat tungkol sa relasyon namin. Alam na din ng halos lahat ng Villarama clan ang relasyon namin at wala akong kahit na anong narinig na pagtutol mula sa kanila. Feeling ko naman tanggap nila ang relasyon naming dalawa ni Kenneth na siyang labis kong ipinagpasalamat. Puspusan din ang therapy ni Kenneth at maganda naman ang naging response ng katawan niya. Nakasuporta ang buong pamilya sa kanya, kaya naman ganado siya sa bawat sessions niya. Paunti-unti na din siyang nakakalakad gamit ang saklay. Hindi naman daw masyadong malala ang isa niya pang binti kaya mabilis lang din nakarecover. Iyong isa na lang ang kailangan niyang palakasin at makakalakad na din siya ng maayos. Sweetheart. Gising na, dahan-dahan kong imunulat ang aking mga mata nang maramdaman ko na may humapalo sa aking pisngi kasabay ng mabilisang halik sa aking labi. Kaagad na tumamapad sa mga mata ko ang nakangiting mukha ni Kenneth. Mukhang nakaligo na siya at nakabihis na din ng maayos na damit. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Ken, linggo ngayon. Wala kang therapy session. Bakit ka nakabihis? May lakad ka ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hay, salamat. Buti naman at nagising na din ang sweetheart ko. Maligo ka na dahil aalis tayo, nakangiti niyang sagot. Ano na naman kaya ang naisip niyang gawin?
Saan niya kaya ako dadalhin at biglaan yata ang pagyayaya niya. Palibhasa kasi hindi na siya nakaasa sa wheelchair at kaya niya nang maglakad ng nakasaklay kaya kung ano-ano na naman yata ang naisip niyang gawin. Saan ba tayo pupunta? Bakit hindi mo yata ito nabangit sa akin kagabi? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya habang dahan-dahan na bumabangon ng kama. Sa ilang buwan namin na magkatabi na natutulog sa kama na sanay na ako. Parang normal na lang sa aming dalawa ang ganitong klaseng setup. Masyadong maginoo si Kenneth at hindi talaga siya lumalagpas sa boundary. Kontento na siya sa pahaplos-haplos at pahalik-halik sa akin na siyang naging dahilan kaya lalo ko siyang hinangaan at minahal. Ang lakas kasi talaga ng self-control niya. Lalaki siya at alam kong katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa niya para lang walang mangyari sa aming dalawa. No sex involved kaya lubos kong napatunayan kung gaano kalaki ang paggalang at respeto niya sa akin. Isa-surprised sana kita kaya lang mukhang mas gusto mong matulog ngayong araw. Sige na sweetheart, mukhang tayo na lang ang hinihintay nila mommy. Kasama din kasi natin sila kaya bilisan mo ng maligo. Nakaredy na din ang isusuot mo, nakangiti niyang bigkas sabay turo sa isang pares na kasuotan na maayos na nakalapag sa sofa. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Hindi pa nga siya masyadong magaling pero kung ituring niya ako ngayon para na akong prinsesa. Mukhang gusto niya talagang totohanin ang pangako niya sa akin na ako naman daw ang pagsisilbihan niya. Thank you. Ang bait naman ng Kenneth ko. Muwah, nakangiti kong bigkas at mabilis siyang binigyan malutong na halik sa pisngi. Napansin ko pa ang pagkagulat niya kaya kinuha kong tsansa iyon para makababa ng kama at mabilis na naglakad patungong banyo para makaligo na. Pagkapasok ko ng banyo, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis akong naligo at wala pang 10 minuto tapos kaagad ako. Saka na lang ako maligo ng matagalan kapag wala kaming lakad. Nakakahiya sa future in-laws ko kung maghihintay sila ng matagal dahil sa akin. Hindi porket mabait sila sa akin, aabusuhin ko na. Hindi ako ganoong klaseng tao. Suot ng bathrobe, nagmamadali akong lumabas ng banyo. Hindi ko na naabutan si Kenneth dito sa loob ng kwarto. Mukhang kusa siyang lumabas para siguro mabigyan ako ng time na makapag-ayos. Mabilis kong isinuot ang damit na inihanda niya sa akin at nag-ayos ng sarili. Ni hindi na nga din ako nag-abala pang patuyuin ang buhok ko. Naglagay lang ng skincare sa aking mukha at lipstick at mabilis na din akong lumabas kwarto. Katulad na nabangit kanina ni Kenneth, mukhang ako na lang yata ang hinihintay nila. Nasa kotse na kasi sila Madam Arabella at Sir Kurt pati na din si Kenneth. Nakakahiya. Ako na nga lang itong sampid, ako pa itong late. Pasaway kasi itong si Kenneth. Kung sinabi niya sana kaagad na aalis kami di sana 3:00 pa lang ng madaling araw naghanda na sana ako. Oh, nandito na pala si Ella. Naka-ready na ba ang chopper? Bilisan na natin para makabalik din kaagad tayo mamayang hapon, narinig kong bigkas ni Madam Arabella. Sorry po kung natagalan ako, nahihiyang hinging dispensa ko. Nakangiting umiling naman si Madam Arabella. Huwag niyo siyang pagalitan, Mom. Kasalanan ko. Hindi ko nabangit sa kanya kagabi na mailakad tayo ngayon. Nakangiting sabat naman ni Sir Kenneth. Prenting nakaupo kaya kaagad na din akong sumakay ng kotse at naupo sa tabi niya. Wala naman akong sinabi Ikaw na din ang may sabi na kasalanan mo kaya walang dahilan para pagalitan ko si Ella, sagot naman ni Madam Arabella. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti nang maramdaman ko ang paghawak ni Kenneth sa kamay ko. Nilaro-laro niya pa ang daliri ko bago niya iyon pinakatitigan. Hindi ko na lang pinansin dahil sanay naman na ako sa mga ganitong pakulo niya. Sa domestic airport kami dumiretso at bahagya pa akong kinabahan dahil sa chopper nga pala talaga kami sasakay. First time kong sumakay ng ganitong klaseng sasakyan, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Bus lang kasi ang sinakyan ko noong lumuwas ako ng Manila at 5 oras lamang ang biyahe. Saan ba talaga tayo pupunta? Hindi ko mapigilang tanong kay Kenneth. Magkatabi pa rin kaming nakaupo dito sa chopper habang abot-abot ang kaba ko. Sa bagong resort na pag-aari ng pamilya. Don't worry, maganda ang naturang lugar kaya tiyak na mag-enjoy ka doon. Nakangiti niyang sagot sa akin, kasabay ng paggalaw ng chopper palatandaan na lilipad na ito. Nag-uumpisa palang umangat sa are ang naturang chopper, hindi ko na napigilan pa na mapakapit ng mahigpit sa braso ni Kenneth. Para kasing kinakapos ako sa paghinga dahil sa sobrang kaba.
Okay ka lang ba, sweetheart? Nahihilo ka pa rin ba? Nag-aalang tanong ni Kenneth. Pagkababa pa lang namin ng chopper kanina, hindi ko na talaga napigilan pa ang sumuka ng sumuka. Nahilo ako sa bayahe, lalo na at first time kong sumakay ng sasakyang pang himpapawid kaya hindi ko tuloy na enjoy ang view mula sa itaas. Kahit anong pilit sa akin ni Kenneth kanina na tumingin daw ako sa ibaba, hindi ko talaga kaya. Feeling ko kasi, lalabas pati bituka ko dahil sa pinipigil kong pagsusuka. Nakakahiya kasi kung sa chopper pa lang, magkakalat na ako. Maganda daw ang view, sabi ni Kenneth, dahil puro white sand ang nakapalibot sa buong isla, kung saan matatagputan ang Villarama Santillan Beach Resort. Nahihiya nga ako sa mga future in-laws ko dahil nasukahan ko kaagad ang white sand nila pagkababa pa lang namin ng chopper kanina. Talagang nagulat pa silang lahat dahil napaluhod pa ako sa napakaputing buhangin sabay suka. Hindi ko na talaga kayang pigilan ang gustong lumabas mula sa sikmura ko. Nahihilo pa ako, Ken. Dapat kasi, kagabi pa lang sinabi mo sa akin kung aalis tayo eh. Para naman nakaredy ako at nakapabili pa tayo ng gamot. Hiluin kasi talaga ako eh, sagot ko sa kanya. Napansin ko ang guilt na kaagad na rumihistro sa mga mata niya habang patuloy siya sa paghimas sa likod ko. Bakas din sa mukha niya ang pag-aalala dahil sa sitwasyon ko ngayon. Nakasalpak ako dito sa harap ng toilet bowl. Hindi muna ako lalabas dito sa loob ng banyo hangat may gusto pang ilabas ang sikmura ko. Sayang ang kwarto na ginagamit namin kung magkakalat lang ako. Kumusta si Ella? Masama pa rin ba ang pakiramdam niya? Kaagad akong napalingon sa pintuan ng banyo nang marinig ko ang boses ni Madam Arabella. Nakatayo siya doon habang halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Medyo ayos na siya, Mom. Hindi po ba't may doktor tayo dito? Pahingi po ng contact number. Nagka-jetlag yata si Ella at hinid pa rin humuhupa ang pagsusuka niya, sagot naman ni Kenneth sa kanyang ina. Meron at tinawagan na siya ng daddy mo kanina. Teka lang, hindi kaya buntis si Ella? Ganyan na ganyan ang simptomas ng babaeng nagdadalang tao ah. Don't tell me na magkakaapo na kami sa inyong dalawa, sagot naman ni Madam. Baka sa boses niya ang galak kaya halatang halata talaga na gusto niyang mabuntis ako. Kaagad naman kaming nagkatinginan ni Kenneth. Napaka-advance palang mag-isip ni Madam Arabella. Buntis ka agad? Hindi ba pwedeng nahilo lang sa bayahe? Saka imposible na mabubuntis ako gayong wala namang nangyayari sa aming dalawa ni Kenneth. Kung ganoon iniisip pala nila Madam na nagtsutsyakan na kami ng anak nila. Sa bagay, sino ba namang tao ang maniniwala kung sasabihin namin na wala pang nangyayari sa aming dalawa ni Kenneth? Palagi kaming magkasama sa kwarto eh. Imposible iyang sinasabi mo, Mom. Hindi buntis si Ella at sadyang nahilo lang siya sa biyahe kanina dahil hindi nga siya sanay. Saka, malaki ang paggalang ko sa girlfriend ko. Wala munang mangyayari sa pagitan naming dalawa hangat hindi pa kami naikasal, nakangiting sagot ni Kenneth sa kanyang ina. Kaagad namang napaismid si Madam Arabella at halatang hindi siya kumbinsido sa sinabi ng kanyang anak. Mukhang gusto niya na yatang buntisin ako ni Kenneth ah. Baka naman excited na silang makita ang apo nila kay Kenneth. Dahil medyo maayos na ang pakiramdam ko, dahan-dahan na akong tumayo mula sa pagkakasalampak sa tapat ng toilet bowl. Naglakad ako papuntang lababo para makapagmumog at makapaghilamos. Wala namang problema kung mabubuntis si Ella agad-agad. Maganda nga iyan para makarami ka agad kayo hangat mga bata pa kayo. Hindi pumapayag ang daddy niyo sa iisang apo lang ha? Sila Drake at Jen, ilang beses nang kinukulit ng daddy niyo na sundan na si Baby Russell. Sana ganoon din kayo, sagot naman ni Madam. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapngiwi. Yari na, lumabas din ang totoo na gusto na pala talaga nilang magkaapo kay Kenneth. Si Mommy talaga. Hindi naman masyadong halata na gusto niyo nang makita ang maging apo niyo sa akin. Sige kapag mabuntis si Ella, kayo ang unang makakaalam, nakangiting sagot ni Kenneth, kasabay ng pag-akbay niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Paano nga ba ako mabubuntis gayong ang lakas ng self-control ni Kenneth? Kapag humiling naman siya ng sex sa akin, pagbibigyan ko naman siya eh. Kaya lang hindi na matutupad ang pangarap ko na ibibigay ko lang ang virginity ko kung kasal na kami. Ayos lang din naman dahil kanya naman talaga mapupunta. Magpapadala ako ng pagkain para sa inyong dalawa ni Ella.
Mamaya na kayo lumabas ng unit nyo kapag maayos na talaga ang kalagayan ng nobya mo, Kenneth, sagot ni Madam at mabilis na siyang naglakad paalis. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahiga ka muna ng kama para mapagpahinga ka, nakangiting sagot ni Kenneth nang kaming dalawa na lang ang naiwan. Kaagad naman akong tumango. Medyo maayos na ang pakiramdam ko, Ken. Pasensya na talaga ha? Nakakahiya, imbes na enjoy natin ang magandang tanawin dito sa resort. Heto tayo, nakakakulong sa kwarto at hinihintay na bumuti-buti ang pakiramdam ko. Nahihiya kong wika sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Don't worry, naiintindihan naman ng lahat. Marami pa namang araw para makapag-enjoy tayong dalawa dito sa resort, nakangiti niyang sagot. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Mamayang hapon uwi din kaagad kami ng Manila, paano niya nasabi na marami pang araw? Napagpasyahan ko na magstay muna tayo ng kahit ilang araw dito sa resort. Sayang naman kung uwi kaagad tayo mamaya gayong hindi pa natin na-enjoy ang lugar na ito, nakangiti niyang sagot sa akin. Ha? Paano ang therapy mo? Hindi ka pwedeng mag-skip lalo na at kaunti na lang makakalakad ka na ng maayos, nag-aalala kong sagot. Pwede kong gawin ang bagay na iyan dito sa resort. Sa kaiilang sessions na lang naman ang gagawin ko. Sweetheart, nahirapan ka sa bayahin nating ito at hindi ako papayag na aalis din kaagad tayo. Isipin mo na lang na ito ang unahan nating bakasyon kaya i-enjoy na natin, nakangiti niyang sagot. Wala akong choice kundi ang tumango na lang kasabay ng pagguhit masayang ngiti sa labi ko. Sa lahat ng mga desisyon niya palagi niya talagang isinaalang-alang ang sitwasyon ko. Napaka mapagmahal na boyfriend at alam kong magiging mabuti siyang asawa sa akin pagdating ng araw. Nagpasya muna akong mahiga ng kama para makapag-relax. Hindi ko naman akalain na nakatulog pala ako. Nagising ako na maayos na ang pakiramdam ko. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid at hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko kung gaano kaganda ang kwartong ito. Aliwalas ng buong paligid. Akmang babangon na sana ako nang maramdaman ko na may nakadagan na mabigat ng bagay sa may tiyan ko at nang tingnan ko ay si Kenneth pala. Nahihimbing din siyang natutulog sa tabi ko. Hindi ko tuloy mapigilan na muling mapangiti habang titig na titig sa payapa niyang mukha. Napakabait din talaga kasi ng bukas ng mukha niya habang natutulog siya. Hindi mo akalain na sa tanang buhay niya minsan na siyang nagsungit. Ilang ka-regiver na ba ang na-reject niya? Ang dami na at ako lang ang nagtagal at sulit naman dahil naangkin ko ang puso niya. Ilang beses ko na bang nabangit sa sarili ko na napakaswerte ko sa kanya. Ang swerte ko dahil nagawa akong tanggapin at mahalin ng isang lalaking kagaya niya. Parang gusto ko na tuloy maniwala na ang ganda-ganda ko nga. Isang simpleng probinsyana lang naman sana ako at simple lang ang pangarap ko at iyon ay matulungan ang mga magulang ko sa hirap ng buhay. Liban sa pagkakaroon ng mabait na amo, hindi ko naman akalain na bibigyan ako ni Lord ng mas higit pa doon. Iyon ay ang ibigay niya sa akin ang puso ni Kenneth. Buong ingat kong tinangal ang braso niya na nakapatong sa tiyan ko habang dahan-dahan na bumabangon. Ayaw ko kasing maisturbo ang pagtulog niya. Pagkababa ko ng kama, kaagad akong naglakad patungo sa isang parte na natatakpan ng makapal na kortina. Hinawi ko ng kaunti at sumilit sa labas bago ko na-realize na ang kortina pala na ito ay tumatakip sa isang salamin na sliding door patungo sa kanugnog na balcony. Binuksan ko ng kaunti at nagmamadaling lumabas at napauwaw pa ako sa aking mga nakita. Pagkalabas ko kaagad na sumalubong sa mga mata ko ang isang malawak na karagatan. Sa paglingon ko sa bandang kaliwa naman ay ang napakaputing buhangin kung saan napansin ko na may ilan na mga turista na nakatambay. Parang bigla tuloy akong nakaramdam ng excitement. Sana magising na si Kenneth para mapuntahan na namin ang naturang spot. Ella, sweetheart. Nasaan ka? Abala ako sa kakatitig sa magandang tanawin nang marinig ko ang boses ni Kenneth na tinatawag ako. Mukhang gising na siya, kaya nagmamadali akong naglakad dabalik ng kwarto at naabutan ko pa siyang nakaupo na ng kama at mukhang hinahanap ako. Hanap mo ako, Mr. Sungit, nakangiti kong tanong sa kanya pagkalapit ko. Napansin kong pigil pa siyang napangiti kaya kaagad na din akong napaupo sa tabi niya. Hindi na ako nagulat nang maramdaman ko na kaagad siyang yumapos sa akin. Paano kaya kung sundin na lang natin ang nais ni Mommy? Umpisahan na kaya natin gumawa ng baby, sweetheart, narinig kong sambit niya.
Sa sobrang gulat ko kaagad akong napakala sa pagkakayakap niya at seryosong napatitig sa kanya. Anong sabi mo? Seryoso kong tanong. Gusto ko lang makasiguro. Baka mamaya, pinaglaruan lang pala ako ng pandinig ko at nakakahiya sa kanya. Ha? Ang alin, tatawa-tawa niyang sagot. Wala sa sariling nahampas ko tuloy siya sa kanyang braso. Ano nga kasi ang sinabi mo kanina? Sabihin mo na, kunwari ka pa kunwari na inis kong tanong. Natawa naman siya at mabilis akong hinawakan sa aking dalawang kamay. Sa lagay na iyan, galit ka na ha? Pakis nga sa sweetheart ko, natatawa niyang bigkas at akmang ilalapit niya na sana ng mukha niya sa mukha ko nang pareho naming narinig ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Nagkatinginan pa kaming dalawa bago ako mabilis na tumayo para pagbuksan ng pintuan ang kumakatok. Madam! Hello po, gulat kong bigkas ng mabungaran ko si Madam Arabella. May nakasunod sa kanya na dalawang babaeng staff at parehong may hawak ng tray na alam kong pagkain ang laman. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nahihilo? Nakangiti niyang tanong. Kaagad naman akong tumango. Good. Starting today, ayaw na ayaw ko nang marinig mula sa iyo na tinatawag mo akong madam at sir naman sa asawa ko. Magiging bahagi ka na ng pamilya namin soon kaya ngayon pa lang sanayin mo na kaming tawaging mommy at daddy naman kay Court. Seryoso niyang bigkas sa akin. Nagulat naman ako. Panibagong rules na naman ang inilatag niya sa akin na gustong-gusto ko naman. Ibig lang sabihin ito, gusto niya talaga akong maging daughter-in-law. Biglang raga sa tuloy ang sobrang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Opo, mommy, magaan kong sagot habang nakangiti. Tumango naman si Mommy Arabella at sininyasan niya ang dalawa niyang kasamang staff na ipasok na daw sa loob ang dala-dala nila. Nasundan ko pa ng tingin ang dala-dala ng isa sa mga staff dahil may napansin akong isang bote ng wine. Siguro, dahil nasa resort kami kaya kasama sa meal namin ang wine na iyon. Hindi na ako papasok sa kwarto niyo. Kumain na kayong dalawa ni Kenneth para makapasyal tayong lahat mamaya. Nakangiting sagot ni Madam at hindi na siya nag-abala pang silipin ang anak niyang si Kenneth sa loob ng kwarto. Nagtataka tuloy akong nasundan na lang ng tingin ang pag-alis niya habang nakasunod ang dalawang staff na kasama niya. Nang tuluyan na silang nakasakay ng elevator, nagmamadali na akong pumasok sa loob ng kwarto at maayos na isinara ang pintuan. Pinindot ko pa nga ang lock dahil kahit pag-aari ng pamilya Villarama Santillan ang resort na ito, posible pa rin na may maligaw na mga outsider. Mas maganda na iyong safe kaming dalawa ni Kenneth sa lahat ng oras. Si Mommy ba iyon? Bakit parang nakalimutan yata akong kumustahin? Kaagad na tanong ni Kenneth habang naglalakad ako palapit sa kanya. Baka may pupuntahan. Ang sweet nga ni Va talagang personal niya pang inihatid ang mga pagkain para sa ating dalawa. Nakangiti kong sagot habang inalalayan ko na siyang makatayo ng kama at tinulungan siyang makalapit sa mesa kung saan naghihintay sa aming dalawa ang masasarap na pagkain. At may pa-wine pa ha, nakangiting bigkas ni Kenneth at kaagad na nagsalin sa baso ng wine at sumimsim ng kaunti. Dahil sa curiosity, inagaw ko ang baso na mailamang wine at tinikman iyon. Matamis na mapakla pero may kakaiba pang lasa na nagbibigay ng kakaibang sarap. Parang kalasa lang naman halos ng juice kaya kaagad kong inubos ang laman ng baso. Hey! Ano iyan? Hindi pa nga tayo nakakain, baka malalasing ka na kaagad niyan, natatawang wika ni Kenneth habang titig na titig sa akin. Ang sarap kasi. Parang juice lang, natatawa ko namang sagot at ako na mismo ang naglagay ng pagkain sa aming mga pingan. Tahimik kaming kumakain nang sa hindi malamang dahilan kaagad akong nakaramdam ng kakaiba sa aking sarili. Para kasing dumuble ang tingin ko kay Kenneth. Para din akong sinisilaban na hindi ko mawari dahil sa init na nararamdaman. Imposible naman na nalasing kaagad ako. Are you okay? Sabi ko naman sa iyo, dahan-dahan sa alak wika ni Kenneth at mabilis akong hinawakan. Napasapo naman ako sa aking ulo dahil pakiramdam ko, lumulutang ako. Ken, bakit ang init? Naka-off ba ang aircon? Reklamo ko sa kanya at bago pa nakasagot si Kenneth, mabilis ko nang itinaas ang suot kong blouse. Parang gusto kong maghubad dahil nakakaramdam ako ng init sa buo kong katawan na hindi ko mawari kung saan galing. Mainit. Bakit mainit? Ayos naman ang temperature na aircon nagtataka kong tanong kay Ella.
Hindi nakaligtas sa observations ko ang biglang pag-iba ng kinikilos niya which is first time na nangyari sa kanya. Namumula ng kanyang pisngi habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kanyang suot na blouse. Naiinitan daw siya which is nakakapagtaka dahil maayos naman ang buga ng aircon namin. Ang init, Ken. Bakit ganito? Parang nahihirapan yata akong huminga, bigkas niya at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang tuluyan niya nang nahubad ang suot niyang blouse. Kaagad na tumampad sa paningin ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi ko alam kung niluluko lang ba ako ni Ella pero sa napansin ko sa kanya ngayon para siyang may dinaramdam na hindi ko maintindihan. Imposible naman na inaakit niya ako dahil hindi niya naman gawain iyon. Conservative siyang babae at alam kong wala sa bokabularyo niya na akitin ako. Ang init! Ang init, paulit-ulit niyang bigkas at ang suot naman niyang pajama ang kanyang pinagdiskitahan. Mukhang hubarin niya na kaya kaagad akong napatayo. Hindi ko na mapigilan pang mag-alala sa nakikita kong sitwasyon niya ngayon. Mabilis akong tumayo at halos inisang hakbang ko lang ang pagitan namin at kaagad siyang niyakap. Hindi pa nga siya nakakabawi halos sa jetlag na naranasan niya kanina tapos heto na naman. Huwag niyang sabihin na nalasing kaagad siya sa wine. Simpleng wine lang naman iyon at hindi naman basta-basta nakakalasing. Ken, please. Please, muling bigkas niya at nanguyapit siya sa aking leg. Talagang dikit na dikit ang katawan niya sa katawan ko at ramdam ko ang malulusob niyang dibdib dahil sa higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Nag-umpisa na ding maglumikot ang kanyang palad sa katawan ko. Naramdaman ko din na gusto niyang itaas ang aking shirt kaya pinilit kong makawala ng kaunti mula sa pagkakayakap niya sa akin para matitigan siya sa kanyang mukha. Gusto ko kasing masiguro kung seryoso ba talaga si Ella pero sa nakikita ko ngayon parang wala siya sa sarili niya. Namumungay ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Ken, kailangan kita. Please. Halikan mo ako, bigkas niya at mabilis na nanguyapit sa balikat ko. Mabuti na lang at magaling na ang ina binti ko kung hindi ba kapareho kaming natumba sa sahig dahil sa mga pinanggagawa niya. Magaling na ako pero ayaw ko munang sabihin sa kanya. Gusto ko kasing isurprise siya para masukat kung hanggang saan ba talaga ang pasensya niya sa akin. Pero sa nangyayari ngayon parang mabubuko niya na yata ako. Ella, sweetheart ano ba, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad na lumapat ang labi niya sa labi ko. Nagtataka ako dahil hindi naman ito dating ginagawa ni Ella sa akin. Mahiyain siya at ako ang laging nag-initiate sa halikan namin. Halikan mo ako. Sige na. Nakikiusap niyang bigkas. Mataman ko siyang tinitigan sa mga mata bago ako napasulyap sa wine na ininom namin kanina. Bigla tuloy akong nagduda sa wine na yon. Tikim lang naman ang ginawa ko kanina kaya siguro hindi ako apektado. May ideya na ako kung ano ang inihalo doon at kung bakit nagkakaganito si Ella ngayon. Wala akong choice kundi halos buhatin ko na si Ella patungong kama. Pusok niya at kung saan-saan na din nakakarating ang kamay niya sa katawan ko. Lalaki ako at mahal ko siya kaya talagang mag-init ako sa mga pinanggawa niya ngayon. Dadagan pa na wala na siyang damit pang itaas kaya naman kaagad ding nabuhay ang pagkalalaki ko. Ako lang ang pwedeng gumamot sa kung anumang nararamdaman ngayon ng babaeng mahal ko. Pagkalapag ko kay Ella sa kama mabilis kong siyang kinubabawan at ginawaran ng mapusok na halik sa labi. Mapusok niya din akong tinugon kaya lalo akong ginanahan. Tinapatan ko na din ang pagiging wild niya. Nag-init na din kasi ang buo kong katawan lalo na nang dumako ang palad niya sa pagkalalaki ko. Kahit na may suot ako ramdam ko ang malambot niyang palad at ang pagpisil niya sa bahaging iyon. Humahaplos-haplos pa ang palad niya sa bahaging iyon kaya lalo akong nakaramdam ng libog. Mukhang walang balak si Ella na tapusin ang halikan namin kaya ako na ang bumitaw. Pinadausdus ko ang labi ko papunta sa kanyang liig at kaagad akong napapikit nang maamoy ko ang mabango niyang aroma. At kumagat pa ako ng kaunti para bigyan siya ng kiss mark. Ken, bilisan mo na. Kailangan kita, paungol na bigkas ni Ella. Hindi mapalagay ang katawan niya at pabaling-baling na din ang kanyang ulo. Pinadausdus ko ang labi ko patungo sa isa niyang bundok at kaagad na sinipsip ang pasas na pink. Kaagad akong nakaramdam ng tuwa nang marinig ko ang malakas niyang pag-ungol kasabay ng pagliyad niya. Sa labanan naming dalawa, wala akong ibang hangad kundi ang masatisfied ang babaeng kanig ko. Ang babaeng mahal ko kaya buo na ang desisyon ko. Aangkinin ko siya ngayong araw. Ipaparamdam ko sa kanya ang langit na alam kong never niya pang natikman sa tanang buhay niya.
Pinagsawa ko ang labi ko sa kanyang magkabilaang bundok. Salitan ang ginawa kong pagsipsip sa magkabilaan niyang pasas na pink kaya naging maingay na si Ella. Mukhang wala talaga siya sa sarili niya at may ideya na ako kung sino ang may kagagawan nito kung bakit nangyari ito. Kung bakit biglang naging FE ang babaeng mahal ko. Shit! Ken, sige pa. Ang sarap. Narinig kong bigkas niya kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Napaisip tuloy ako kung aware ba siya sa mga pinagsasabi niya ngayon. Nang magsawa kasi ako sa dalawa niyang pasas na pink, bahagya akong lumayo sa kanya para umpisahang hubarin na ang kanyang pang-ibabang kasuotan. Hindi naman ako nahirapan na gawin yon dahil naging cooperative naman si Ella sa mga gusto kong gawin. Hindi ko pa nga napigilan na mapalunok ng sarili kong laway ng tuluyan nang tumapad sa mga mata ko ang hubad niyang katawan. Kung sa swerte, talagang maswerte ako. Tayong-tayo pa ang dibdib ng girlfriend ko at alam kong ako lang ang kauna-unahang lalaki ang makakatikim sa kung anuman ang nakalatag ngayon sa harapan ko. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa hubad niyang katawan habang nag-umpisa na din akong hubarin lahat ng kasuotan ko. Init na din ang pakiramdam ko at sobrang tigas na din ng alaga ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Parang nauuhaw ako na parang ewan. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko mawari. Nag-iinit ako at sobrang nagugustuhan ko kung ano man ang ginagawa ni Kenneth ngayon. Kenneth. Ganyan nga ang kinin mo ako. Gusto ko iyan. Gusto ko iyang ginagawa mo, hindi ko mapigilang bigkas habang nararamdaman ko na pababa ng pababa ang halik niya. Pareho na kaming walang saplot sa katawan at gustong-gusto ko ang init na nagmumula sa kanya. Sa bawat haplos at halik na ginagawa niya sa akin, nagbibigay iyon sa akin ng hindi maipaliwanag na ligaya. Kusa nang naghiwalay ang hita ko nang maramdaman ko ang labi niya sa ibabaw ng aking hita. Kakaibang ligaya ang hatid sa akin kaya hindi ko mapigilang. Mapahalinghing sa sarap. Halos tumirik na ang aking mga mata nang umpisahan niya nang laruin ang aking pagkababae. Gamit ang kanyang dila, nilaro-laro niya ang aking perlas ng silangan, kaya hindi ko mapigilang mapakapit sa bedsheet. Ken, sige pa. Ang sarap, malandi kong bigkas. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. May gusto akong gawin ni Kenneth sa akin na hindi ko mawari. Parang may gustong maabot ang katawan ko na hindi ko maintindihan. Alam kong masyado na akong wild ngayon. Ako ang nag-umpisa kaya kami umabot sa ganitong klaseng sitwasyon. Marahil epekto ito ng alak na ininom ko kanina kaya ako nagkakaganito. Gayunpaman, wala nang atrasan. Naumpisahan na kaya kailangan na naming tapusin. Kenneth. Yes. Yes. Ganyan nga. Ang sarap, hindi ko maiwasang bigkas. Alam kong napakaingay ko na din pero hindi ko talaga kayang manahimik, lalo na nang maramdaman ko ang dila ni Kenneth sa butas ng pagkababae ko. Pinipilit niyang isiksik ang kanyang dila sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Sinasalat ng sarili niya ding daliri ang aking perlas ng silangan, kaya hindi na ako magkamayaw pa sa kakaungol. Sobrang nagustuhan ko ang ginagawa niya sa akin. Para akong mababaliw sa sobrang sarap, lalo na nang maramdaman ko na parang may gustong nang lumabas mula sa aking sinapupunan. Para akong naiihi na ewan kaya hindi ko napigilang mapahawak sa ulo niya at mas idiniin ko pa siya sa pagitan ng aking hita. Wala naman akong reklamong narinig mula sa kanya bagkos mas lalo niya pang pinag-igihan ang ginagawa niya sa akin, kasabay ng panginginig ng tuhod ko dahil may bigla akong naramdaman na lumabas mula sa sinapupunan ko. Don! Nakaraos ka na, nakangiting bigkas ni Kenneth pagkatapos ng unang orgasm ko. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Para kasi akong biglang nakaramdam ng hiya. Para akong biglang nagising sa katotohanan at gusto kong questionin ang sarili ko kung bakit kami umabot sa ganitong sitwasyon. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Kenneth kasabay ng pagdagan niya sa akin. Hindi ko mapigilang mapalunok ng aking laway lalo na nang matiim niya akong tinitigan sa mga mata kasabay ng pagdikit ng kung anong matigas na bagay malapit sa pagitan ng aking hita. Nag-umpisa pa lang tayo, sweetheart. Tutuparin natin ang hiling ni Mommy. Bibigyan natin sila ng mga apo sa lalong madaling panahon, nakangiti niyang bigkas kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Buong puso kong tinugon ang halik niya lalo na at muling nabuhay ang matinding pagnanasa sa kaloob-looban ko. Yes, isang pagnanasa na hindi ko kayang kontrolin.
Alam ko sa sarili ko na kulang pa at may gusto pang abutin ang katawan ko na si Kenneth lamang ang makakabigay noon. Ang lalaking labis kong minahal at handa kong pag-alayan ng lahat sa akin. Ready ka na? Ipapasok ko na, malambing niyang bigkas sa akin pagkatapos niyang pakawalan ang labi ko. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanyang mga mata at kaagad kong napansin ang kakaibang kislap. Matamis akong ngumiti sabay tango na naging hudyat sa kanya para paghiwalain niya ang hita ko at mabilis na itinutok sa bukana ng aking kuweba ang kanyang naghumindig at galit na pagkalalaki. Ikiniskis niya muna iyon sa basa kong kuweba bago siya dahan-dahan na kumadyot. "Ugh! Ken, medyo masakit." Alalay lang, hindi ko maiwasang bigkas. Natigilan naman siya sa paggalaw sa ibabaw ko at tumitig sa akin. "Nandito na tayo, sweetheart." Wala nang atrasan, seryoso niyang sagot at matiim akong tinitigan sa mga mata. Dahan naman akong umiti sabay tango. Yumakop ako ng mahigpit sa kanya at ako na mismo ang kusang gumalaw para ipahiwatig sa kanya na pwede niya nang ituloy ang nasimulan niya na. Napangiti naman si Kenneth kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko at inumpisahan niya ang muling umulos. Noong una banayad lang ang ginawa niyang paggalaw sa ibabaw ko hanggang sa naging mapusok na siya. Pigil ko ang mapasigaw ng tuloy-tuloy na bumulusok sa kaloob-looban ko ang matigas niyang ari. Masakit pero sa ilang beses niyang pag-atras-abante sa ibabaw ko, napalitan na iyon na kakaibang kiliti hanggang sa nagustuhan ko na ang ginagawa niya. Parehong pawis na pawis ang aming mga katawan habang ninamnam ang sarap ng kauna-unahan naming iwi. Kung alam ko lang na ganito pala kasarap, noon ko pa sana inakit si Kenneth. Noon ko pa sana ibinigay ang katawan ko sa kanya. "Ella! Sweetheart! I love you! Ang sarap mo! Akin ka lang. Ako lang ang magmamay-ari sa iyo ha." Malambing na bigkas ni Kenneth habang kitang-kita ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Mabilis ang ginagawa niyang pagkadyot sa akin na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya. "Yes, Kenneth. I love you too. Sa iyo lang ako. Sa iyo lang," kaagad kong bigkas habang mahigpit akong nakakapit sa kanya. Pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa ni Kenneth, kaagad na din naman akong nakatulog. Nagising na lang ako sa isang mabigat na bagay na nakadagan sa may tiyan ko. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakangiting mukha ni Kenneth ang kaagad na sumalubong sa akin. "Good morning, sweetheart," malambing niyang sambit. Kaagad namang napakunot ang noo ko habang inililibot ko ang tingin sa paligid. May kaunting hawi ang isang makapal na kortina sa may bintana at kita kong madilim na sa labas. Tanging liwanag na lang na nagmumula sa poste ang tanging tanglaw sa madilim na kapaligiran. Madaling araw na, nagtataka kong tanong kay Kenneth. Gustuhin ko mang gumalaw pero nakadantay ang isang hita. Niya sa hita ko dagdagan pa na nakayakap na siya sa akin ngayon. Para bang ayaw niya akong pakawalan kaya feeling safe naman ako sa mga niya. Gabi na pero trip ko lang sa batiin ka ng good morning, nakangiti niyang bigkas. Mukhang ang saya-saya niya. Sumasabay kasi sa ngiti niya ang pagkislap ng kanyang mga mata. Wala sa sariling naiangat ko ang aking kamay at buong pagmamahal kong hinaplos ang kanyang pisngi. "Bakit parang ang saya-saya mo yata ngayon?" nakangiti ko namang tanong sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan at makahulugan akong tinitigan sa aking mga mata. "Bakit nga ba? Sigurado ka bang hindi mo alam ang reason kung bakit ako masaya ngayon, sweetheart?" "Is this?" nakangiti niyang tanong sa akin. Kunwari saglit akong nag-isip ng biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko ang mga kaganapan sa aming dalawa bago ako nilamon ng antok kanina. Hindi ko mapigilang mapangiwi nang maramdaman ko ang epekto ng kapangahasan na gawa ko kanina. Ako ang unang gumawa ng paraan para may mangyari sa aming dalawa kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng hiya. May nangyari na sa atin? Nag-ano na tayo, wala sa sarili kong tanong. Actually, kahit na hindi ko na itanong ang tungkol dito alam kong may nangyari sa aming dalawa. Hindi pa naginip ang lahat at totoong nangyari iyon. Totoong tuluyan ko nang ipinagkaloob ang sarili ko sa kanya. "Ano sa palagay mo, sweetheart? Ano ang nararamdaman mo ngayon sa katawan mo?" nakangiti niyang tanong sa akin. Napalunok ako ng aking laway at akmang babangon na sana ako nang bigla akong naramdaman ang pananakit ng buo kong katawan. Hindi lang ang katawan ko ang nananakit kundi pati na din ang aking pagkababae. Mukhang napuruhan yata ako dahil ramdam ko ang hapdi sa bahaging iyon.
So sorry Ken. Hay hindi ko sinasadya, hindi ko alam, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niyang sakupin ang labi ko. Binigyan niya ako ng mapusok na halik sa labi at parehong habol ang aming paghinga bago niya pakawalan ang labi ko. Ito ang pinaka-memorable na araw na nangyari sa buhay ko, sweetheart. Thank you dahil pinaligaya mo ako. Asahan mo na simula ngayong gabi, mas lalo pa kitang mamahalin at aalagaan, nakangiti niyang bigkas sa akin. Hindi naman ako makapaniwala dahil sa narinig ko mula sa kanya. Kung panaginip lang ang lahat parang ayaw ko na yatang magising pa. Parang gusto ko na lang matulog ng matulog basta kasama ko lang siya palagi. Pero hindi ako nananaginip dahil totoong nasa tabi ko lang si Kenneth. Nakayapos siya sa akin habang nakadatani ang binti niya sa binti ko. I love you, Ella. Now and forever, nakangiti niyang bigkas sa akin. Hindi ko naman napigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko bago ako tumango. I love you too, Kenneth. Now and forever, bigkas ko kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Luha ng kaligayahan dahil hindi ko akalain na darating ako sa ganitong punto. Na may isang lalaki palang magmamahal sa akin ng sobra-sobra. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya? Galit ka ba? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling. Hindi masaya lang ako. Sobrang saya ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Masaya ka? Bakit ka nga umiiyak? Ikaw talaga di. Bigkas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Pagkatapos noon, siya na din mismo ang nagpunas ng luha na naglandas sa aking pisngi at buong pagsuyo niya akong hinalikan sa labi na buong puso ko namang tinugon. Ang pagtugon ko sa halik ni Kenneth ay nagbigay ng hudyat para muling magningas ang init ng aming mga katawan. Lalong naging mapusok ang palitan namin ng halik sa isa't isa hanggang sa naramdaman ko na lang na inuumpisahan niya na namang suyurin ang aking katawan. Katulad sa mga naunang kaganapan na nangyari sa aming dalawa, buong puso akong nagpaubaya habang muling isa ni Kenneth ang aming mga katawan. Hindi katulad noong una niyang pagpasok sa pagkababae ko, wala na ang sakit. Wala na ang hapdi, bagkus walang kapantay na sarap ang naranasan ko sa bisig niya. Paulit-ulit siyang kumadyot sa ibabaw ko hanggang sa maramdaman ko ang muling pagsabog ng katas niya sa loob ng sinapupunan ko. Walang kapaguran at walang kasawa, sawa niyang ipinadama sa akin ang langit sa piling niya. Mahal ko siya at willing akong ipagkaloob ng paulit-ulit ang sarili ko sa kanya. Kinaumagahan. Nagising ako sa liwanag ng sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana. Kaagad kong kinapa ang katabi kong si Kenneth, at hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang maramdaman ko siya sa tabi ko na nahihimbing pa rin sa pagtulog. Dahan-dahan akong bumangon at hindi ko mapigilang mapangiwi sa biglaang ragasan ng kirot sa gitnang bahagi ng katawan ko. Ilang beses nga ba akong inangkin ni Kenneth kagabi? Hindi ko na nabilang pero alam kong halos inumaga na kami. Kaya nga hanggang ngayon tulog na tulog pa rin siya sa tabi ko na never niya namang ginawa dati dahil palagi siyang nauunang magising sa akin noon. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko habang nakatitig sa kanyang mukha. Hindi malabong mabubuntis niya kaagad ako lalo na at ilang beses siyang nagpaputok sa kaloob-looban ng aking sinapupunan. Kung sakaling magkaanak man kami, sana lang talaga maging kamukha niya. Gandang-ganda kasi talaga ako sa lahi nila eh. Gusto ko sanang titigan pa si Kenneth hanggang sa magising siya pero tinatawag na ako ng kalikasan. Kailangan ko nang gumamit ng banyo para naman maginhawaan din ako. Sorang lagkit na din kasi talaga ng pakiramdam ko at parang gusto kong maligo muna para pagising mamaya nitong mahal ko fresh na fresh ako sa panginin niya. Ginawaran ko pa ng mabilis ang halik sa labi niya si Kenneth bago ako dahan na bumaba ng kama. Kahit na masakit ang buo kong katawan, walang dahilan para damdamin ko iyon. Ang importante, busog ako sa pagmamahal ni Kenneth. Lilipas din itong pananakit ng katawan ko, pero ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya alam kong panghabang buhay na iyon. Nakuha na ni Kenneth hindi lang ang katawan ko, kundi pati na din ang puso ko at buo kong pagkatao. Paika-ika akong naglakad patungong banyo. Ginawa ko ang dapat kong gawin sa toilet bowl bago ako nagpasyang maligo. Tinimpla ko muna ang tubig sa shower bago ko itinapat ang hubad kong katawan sa katamtamang temperatura ng tubig. Kaagad naman akong nakaramdam ng kaginhawaan. Itong mga ganitong eksena sa umaga ang pinakagusto kong gawin.
refresh kasi talaga ang katawan ko. Naglagay ako ng shampoo sa buhok ko at minamasahe ng kaunti para kumalat ang bula. Nang masiguro ko na ayos na akmang bubuksan ko na ulit ang shower, nang maramdaman ko ang mahinang pagbukas-sara ng pintuan ng banyo. Mula sa salamin na dingding na tumatabing dito sa loob ng shower room, kaagad kong napansin ang pagpasok ni Kenneth. Hubot-hubad pa rin siya at magulo ang buhok. Mukhang kakakgising lang at ang labis kong ipinagtaka, wala na siyang gamit na saklay. Diretso na ang kanyang lakad at napansin ko pa ang pagngiti niya habang sinisipat niya ng tingin ang loob ng shower room, mukhang naramdaman niya na nandito ako sa loob. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pagka-conscious. Para kasing nakikita niya ako eh. Kakaiba kasi ang ngiting nakaguhit sa labi niya na never kong napansin noon pa man. Teka lang, nakakalakad na siya na wala ng saklay? Kailan pa, hindi ko maiwasang bigkas sa sarili ko. Bigla kong nakalimutan na naliligo pala ako at kailangan ko ng banlawan ang aking buhok. Hindi ko na kasi maalis-alis ang tingin ko kay Kenneth habang naglalakad siya palapit sa showroom. Lalo siyang naging matikas sa paningin ko ngayong wala na siyang saklay. Mas lalong na-enhance ang ganda niyang lalaki. Mahigit 6 ang tangkad ni Kenneth at hanggang balikat niya lang ako. Matangkad siya kung sa tangkad dahil wala namang pandak sa dugo ng mga Villarama Santillan. Lahat magagandang lalaki at babae. Walang reject kung kagandahan at tindig ang pag-uusapan. Bulaga! Bakit hindi mo ako ginising ha? Tuluyan niya nang nabuksan ang sliding door na salamin ng shower area at kaagad kong napansin na naglakbay ng kanyang titig mula ulo hanggang paa. Hubot-hubad ako at wala na akong maitago sa kanya. Para naman akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko, lalo na nang mapansin kong sinisipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Oh Ella! Ang aga pa and supposed to be kakain muna tayo ng breakfast. Pero kapag ganito naman ang nakahain sa harapan ko, sino ba naman ako para hindi? Mag-init at magutom ng ganito, diba? Bigkas niya at siya na mismo ang nagbukas ng tubig sa shower. Kaagad kong naramdaman ang pag-agos ng tubig sa buo kong katawan, kasama ng bula na dulot ng shampoo, na hindi ko pa nababanlawan dahil bigla akong nawala sa huwisyo nang mapansin kong pumasok siya dito sa loob ng banyo. Nakakalakad ka na, hindi ko napigilang tanong sa kanya. Natawa naman siya kasabay ng pagdampi ng palad niya sa balikat ko. Humihimas sa parteng iyon pababa patungo sa aking dibdib. Bakit ayaw mo ba ang ganito? Hindi ka ba masaya na nakakalakad na ako? Pwede na nating gawin lahat ng gusto natin, sweetheart. Malakas na ang mga tuhod ko at wala nang hadlang para ipadama ko sa iyo ang langit. Paos ang boses na bigkas niya, kasabay ng mabilisang pag-angkin niya sa labi ko. Basa na din siya dulot ng tubig mula shower. Balak din yata niyang maligo habang abala kami sa aming laplapan. Hindi ko mapigilang mapaliyad habang hinahaplos niya ang magkabilaan kong bundok. God, bakit ganito kalakas ang epekto mo sa akin, Ella? Kahit na ilang beses ko nang natikman ang katawang ito kagabi, pero hindi pa rin ako nagsasawa. Nakaka-addict ka, bikas niya kasabay ng pagdausdos ng labi niya pababa sa aking leg. Parang musika naman sa pandinig ko ang katagang sinabi niya ngayon. Kung naa-addict siya sa aking katawan, ganoon din naman ako sa kanya. Kahit na medyo mahapdi pa ang kabibi ko, willing pa rin akong ibigay ng paulit-ulit ang sarili ko sa kanya. Ganoon ko siya kamahal. Ibibigay ko ang nais niya sa abot ng aking makakaya. Hindi ko na mapigilan pa ang pag-ungol habang itinataas ni Kenneth ang isa kong hita. Kaagad akong napakapit sa kanya para umamot ng kahit na kaunting lakas dahil feeling ko nanginginig na ang tuhod ko nang maramdaman ko ang daliri niya na nag-uumpisa ng humagod sa bukana ng aking pagkababae.